meron ako i-share sa inyo. So nag-set up tayo sa bahay ng ano. So sa atin to, no. Set up tayo ng solar, 3 kilowatts ito na 24 volt system. So mura lang ito, nakuha natin sa online, nasa 7, no. Kasama yung shipping. Prunus. Hindi naman Prunus. So ayan. So malaki naman yung mga capacitor niya sa loob. Malalaki din yung MOSFET niya. So cute lang talaga siya tignan. At ito naman yung ano natin, yung ETS natin. So as of now, ito muna yung ETS natin na gagamitin kasi nag-order pa ako ng ano, yung isang klase na ETS yung ginagamit natin mostly sa mga installation. So ayun, meron tayong smart na ano, switch. And then ilagay natin to sa grid side para kung gusto natin i-upgrade yung ating inverter via cellphone na lang, ano, kahit nandun tayo sa malayo. And then ito yung ating input, main input breaker. Maglalagay pa tayo ng output main breaker, ano. And then LBD. Ito yung LBD. Ito yung ano natin, protection sa input. Ayan, oh. Protector recovery time, ayan, meron siya. So nag-order din tayo ng isa nito. Lalagay natin sa output para protection din sa ating inverter bago papasok dito sa normal load. Dito natin yung normal load, no? Dito yung inverter natin papasok. And then yung isang ano natin, yung grid natin is dito. And then yung main load, ito, yung output na talaga. So ayan, para protected yung inverter natin, ano. In case magka-overload ay mag-protect itong ganito natin. Yung nag-order pa ako, hindi pa dumating. Ito yung battery breaker natin, panel breaker dalawa. So meron tayong meter, ano, naglagay din tayo. So kulang pa. Maglagay pa tayo dito ng ano, itong AC na to, 32 ampere. Lagay natin dito. Yan, nauurong pa naman yan. Gawin natin output, main output breaker. So ayan. So munting setup lang. 24 volts battery, no, LiFePower yung gamit natin. Bali 200 ampere. So ito, update ko na lang kayo pag makompleto ko na to. So bili pa ako ng ano, ng cable duct, ano, all cable tray yung kulay gray. Lagay natin dito sa baba. Then dito yung battery natin, lagay. Okay. Continue na lang tayo. So gusto ko sana to i-unbox, ipapakita sa inyo yung laman. Tingnan natin mamaya, matatanggal pa naman to. I-unbox natin, ipapakita ko sa inyo yung laman. Para kung gusto nyo bumili, sigurado kayo sa binibili nyo. Chat sa atin. So ayan, continue na lang tayo. Sagutin ko muna to. So ito mga lods, update tayo sa ating install na solar sa ating bahay, ano. So ito yung ano ko. So konti na lang to at gagana na rin to. So natapos ko na yung wiring yung sa inverter side natin. Yung battery na lang yung kulang, battery cable papunta dito. So dito. Then yung battery natin dito natin yung ilalagay, ano. Yung LiFePower natin. So ito, na-wiring ko na. So ito, dito naman panel na lang yung wire na lang ng PB, no. Itong twin cable, solar PB. So ito yung output ng ating inverter. So ayan. Ayan, pumasok siya. Ito. So from dito, ayan, ipakita ko sa inyo. Easy out. So papunta siya dito. Ayan, papunta siya dito. And then papasok siya dito. Kasi gagawin natin siyang source B. Gagawin natin siyang reserve. So itong source B, reserve yan siya, no. And then magwa-wiring din kayo dito para para sa kanyang automatic, no. Wiring din yan sa BR at saka sa BN. Yung BR yan yung ano niya, hotline, and then yung BN yan yung neutral. So ayan, ito neutral. And then yung isang inverter, kasi dalawa inverter ko, no. So dito ko ilalagay yung isa, yun yung ipa-priority ko. Yun yung sa araw, and then ito yung sa gabi. Kasi in case kasi minsan may ano talaga, hindi maiwasan natin, hindi maganda yung araw, no. So at least hindi tayo gaano gagastos ng grid.
So dito papasok yung isa nating inverter, yung 3 kilowatts na ano TBB andun sa loob. So dito natin ipapasok and then magwa-wiring din tayo dito para siya yung priority. Siya yung normal. So siya yung normal, no. So itong inverter na to reserve siya. So dito siya papasok. So and then pagkatapos niyan ay yung ating output, pinaka-load. Ayan, pinaka-main load na ito, main output ng ating ATS. So papasok yan siya dito. Pinasok ko siya dito. Para meron tayong sa ating voltage current, no. So ang i-control natin hindi yung voltahe, kundi ang i-control natin yung ampere. So kasi pareho silang 3,000 kilowatts, ito 3,200 kilowatts So ayan 3,200 volt ampere. So hindi makita masyado. Ayan rated power 3,200. Pero 3,000 watts lang yung natin i-consider dyan. So i-divide nyo lang yan sa kung ano yung kuryente nyo sa area. So ang kuryente ko kasi dito, yung grid namin dito or Samsel ko na tinatawag namin, Zamboanga Electronics Cooperative ay 230. So ang i-divide natin 3,000 divide 230, yun yung ilalagay na ampere dito kapag isi-set na natin siya. So ipapakita ko din sa inyo kapag final na yung natin. Final na yung program natin So iba din to sa mga DE. So ito hybrid to. So ayan. Bago siya papasok dito. Ayan yung out niya. Papasok muna siya dito. Ito sa ating watts meter or digital meter. So papasok siya dito. And meron tayong breaker sa pinaka main output in case meron tayong short, magka-short, magka-problema, magki-click ito or ito, depende na sa kanila kung alin yung maunang mag-protect sa kanila, itong voltage current ba natin or itong pinaka-breaker. So para iwas sunog sa ating inverter, so for safety so ayan yung neutral niya, ito neutral, yan, itong live pinadaan natin sa pinadaan natin dito sa butas para makita natin kung ilang kilowatts yung kain ng bahay natin. Then papasok siya sa breaker. Sa live live line. And then yung neutral natin, ito. Tatakbo din yan siya. Papunta dito. Ito, neutral. Yan, papasok siya dito. Ayan. And then dito na tayo mag-out. Papunta na sa ating bahay. So ito na yung pinaka-main out natin. Para may breaker din tayo patayan in case patayin natin kung may mag-maintenance tayo or maglagay tayo ng ilaw sa bahay, pwede natin patayin dito yung main output. And then yung niya, ito may marka naman din yan. Yung 1 neutral, yung 2 live So itong maliliit na wire na ito, itong live papuntahin dito, itong maliit papuntahin dito para supply para mag-ilaw itong natin digital. And then itong neutral papunta rin dito sa 1. So yan. And then meron na tayong grid naka-ready na yan ang grid natin. Ayan, umiilaw na yan So naka-connect na yan sa internet. So makokontrol natin yan via cellphone ng ating grid. Kung gusto natin i-off-grid ito, pwede natin patayin. So yung ating input, kahit kung saan man tayo, kung magbakasyon man tayo, kung gusto natin na walang papasok na grid na galing dito sa namin, pinaka main grid ay patayin niyo lang sa cellphone. Kasi nakakonect na sa wifi yan, or kung meron kayo dyan, connect nyo lang sa kung meron kayong, basta meron kayong wifi. And then ito yung out nya, ito yung input ng ating main grid. So meron tayong main breaker din doon na nilagay bago pumasok dito. So daming protection, mas maganda na yon para secure tayo. And then aakyat siya dito siya papasok sa breaker. Itong line na to. So dito siya papasok sa breaker. So pinaikot ko lang para malinis yung wiring natin. And then yung neutral, ayan, pinaikot ko din dito, pinasok. So ito, pagkatapos dito, meron na naman tayo, naglagay na naman tayo ng voltage current. So ito, automatic na to. So hindi na to siya settable. Hindi siya, kaya dito pwede mo i-set. Ito, automatic na to siya. So voltage ang poprotektahan nito, hindi amperahe So voltage to siya. Kasi ito current, pwede siya makontrol ang current. Ito, voltage. So ang niya, pinaka high voltage niya is 270. So magpo-protect to. And then yung ating low volt ay pinaka 170. So
Ang bala ko sana dito lagyan ng EBR, pero ito na lang nilagay ko, safety naman din to. So bago siya papasok dito sa ating inverter. So ayan, sa ating pinaka EC in. Ayan, EC in. L at saka N. Ito yung live. Ayan, may marka naman din yan kung may bibili kayo ng ganyan. Pero kung gusto nyo, kasi isa lang yung nabili ko na ganito eh. Pwede naman dalawang ganito sana. So ayan. So ganyan lang. Itong live, papasok doon sa live ng ating inverter. Input. Ayan. Then neutral, ganun din. And then yung panel natin, PB. Ayan, may marka naman yan, positive. So dito natin pinasok. Kasi may marka naman din yung panel natin, positive, negative. So ayan, yan lang yung protection ko. So pansamantala lang naman to, pansamantalang pangmatagalan. So ayan mga lods, at continue lang tayo bukas kasi gabi na. So ito lang yung inano ko kanina. So bukas papalabas na tayo ng wire papunta dito yung galing sa loob na inverter. So doon lang yun, dito, ito lang sa labas natin nilagay. So ayan, malinis tignan yung wiring natin. So ito extra to, maglalagay pa ako para doon sa loob sana to, para yung panel niya ililipat ko dito yung lahat yung control niya sa labas. So ayan, kasi yung isa kasi matibay kasi yun siya, mas ito kasi pag gabi wala na tayong masyadong ginagamit, rep na lang, kasi tutulog na tayo eh. Yung isa kasi pang araw yun, kasi toroidal yun siya, mas maganda kasi yun, mas matibay kasi yun sa mga heater, rice cooker. So mas maganda kasi yun siya. So ipapakita ko sa inyo yun sa loob natin. Ilalabas natin yung output dito, ipasok natin. So ito yung isa nating inverter. So ayan TBB 48 volts kasi to. So mas maganda siya pang araw, mas matibay ito. Kasi yon 24 volts. So ayan. Meron pa siya 48. Hanggang pa yan siya 46. Kaya niya mag-discharge hanggang 46. Meron pa tayong 4 bar. So maiiwan diyan is 1 bar na lang. So hindi ko siya dinidrain talaga. So ito yung control niya sa panel. So gusto ko ilipat doon para wire na lang papasok dito. Ayan, ito yung pang-araw, yun yung pang-gabi. So ito yung sa inverter, tatanggalin ko na siya. Then itong battery na to. So meron gagawa din ako ibang battery. Ito 100 EH na 24 volts. And then ito 48 volts na 50 EH. So kaya naman siya hanggang tingnan mo, may 48 pa tayo. So mamaya pa yan, hanggang 11 pa yan siya ng gabi kasi maliit na lang yun kasi yung rep natin stable na. So ito yung ATS natin na DIY. So ito sana yung gagamitin ko, pero kasi naka-function, di naman tayo pwede mag-blackout. So yan yung ko. So ayan. Yan yung grid 230, yung output 220. Yung ito yung inverter natin, ito yung sa grid natin. Yan naka-zero, walang pumapasok na grid sa bahay. So ang nagsusupply is yung solar lang talaga. So ayan, malaki talaga yung ATS. So yan, ito yung gagamitin ko na ATS. Ilipat ko lang yan siya doon. Wala ito kasi meron akong iba tinamad ako. Yan kasi meron na siyang wire na ready na siya for for plug na lang doon. So ayan, meron tayong controller na 60 ampere. Ayun, dugyot kasi yung wiring ko kaya nilipat ko doon. So ayan. Gagawin din ako ng gagawin din ako ng isa pang siguro 200 ampere o 100 ampere na 24 volts para dito, or 200 pwede na siguro. I-parallel na lang natin, bili tayo same na BMS para pantay yung nila pag charge at saka discharge. So ayan, continue na lang tayo. Ito yung ko. Tapos mas maganda kasi mag-invest tayo sa solar. Kasi yung bill ko dito nasa 3.8 mga lods. So yun nga lang pa yung ginamit natin. Yun lang pa yung sa loob na wala pa ito. Yung bill ko is nasa 500 na lang to 800. So malaki talaga yung nabawas, 3,000 plus. So eto, pag gagana na ito, liliitan lang. Baka mag zero bill na tayo So sana matapos natin to. So matatapos talaga to kasi battery na kulang natin at saka yung panel side. Yun na lang yung kulang. At saka yung wire doon sa loob. So ayan, continue na lang tayo. Mga lods, ito yung isang inverter natin na yan TBB Pursuit of Perfection Energizer Apollo 3.0 so 3000 watts 48 volt 3000 watts 30A, and then
MPPT niya ay 150 volt, 60 ampere. So ayan. So ito yung laman niya. So 3 kilowatts pero 48 volts siya, no? 48 volt system. So ayan, nilinisan ko muna bago ko siya ulit kasi nga ay tapusin natin to ngayon yung ginawa natin. So ready naman na lahat. Yung sa 24 natin battery na lang kulang. Then ito, wawiring na lang natin kasi mayroon na itong battery naka-ready na. Siya nilinisan ko muna. So ito na yung para doon. Itong wire na to. Connect na natin dito. Para dalawa na lang silang inverter na pag malubat siya, kasi pang araw siya, ito pang gabi. So kung malubat na yun siya hanggang 11, ito na yung yung ang tawag doon. Ito na yung mag-continue sa trabaho niya. Kasi toroidal kasi yon, mas matibay yun siya pag sa araw, no? Kasi nga ay mas yung dito sa bahay mas malaki yung usage sa araw kumpara sa gabi. So meron naman malaki yung usage sa gabi pero wala sa araw, lalo na yung mga doktor, yung may mga trabaho sa araw, no? So tayo nandito lang naman tayo sa bahay. So mas malaki talaga konsumo ng sa araw kaysa kumpara sa gabi kasi natutulog na tayo pag gabi eh. So ito patapos na to. So yan, nakatap na dito tayo, nakalagay na ako dito ng outlet para sa washing natin, dryer at saka sa washing. And then so ito naka ATS din to doon sa loob, for in case mag shutdown lahat ay meron pa rin hindi mawawala yung kuryente ko sa bahay. Pero pa rin doon extra na grid. So yun, yung ito pumasok to doon sa sa input ng ating isang ATS, yung DIY na ATS natin, So daming breaker. So okay lang yan mga loads, at least for safety naman din yan. So itong isang panel naka-connect na to doon sa loob. Ito. Punta doon sa loob, naka-ready na to para doon sa kanya. Doon sa kanya, yung PPT niya. So ayan. Continue lang tayo. Tapusin ko na tong pag-wiring nito. So more breakers, more safety. Alam niyo na, hindi na minsan wala sa bahay. Kaya iwas iwasan natin yung magkaberya. So ayan, continue lang tayo. So ayan mga lods, at ito gumana na. Ayan So meron tayong 1.2. So ang gumagana ngayon yung doon sa loob na inverter, So ito wala pa, naka-off pa. So ipapakita ko sa inyo yung mga program nito, pati dito. So ayan, meron tayong 1.2 ampere. Yung kain lang ng load natin is electric pan lang yan, 239 watts. So yan lang yung load ko. So itong isang breaker dito to sa isang inverter, and then itong isang breaker papunta dito sa input ng ating AC, gaya nung nasabi natin. So iyon natin itong isa. So na program ko na to, in-off ko lang ulit. So pansamantala muna, dyan muna yung battery kasi need ko matesting ngayon. Gusto ko rin matesting tong inverter na to kung matibay ba, kung tatagal ba, Prunus. Ito 20 na yung output kasi sitable lang yan ang output niya, pwedeng 230 240 200 DH. So may nagchat sa atin magpagawa ng baterya 200 DH. So ito, papakita ko sa inyo ang program ito. So ito yung pag-program natin sa ganitong inverter. Naka LiPo4 tayo or naka lithium ion yung program natin sa battery. Pwede rin use, pero naka-use ako. So ito yung program ko sa ating sa 01 is SBU or solar battery utility. Yan yung kumbaga priority, yung sa ating 02 ay 40 ampere lang yung max charge ko limit kasi maliit lang yung baterya natin. Di pa tayo nakagawa ng isang baterya, so andun pa naka-top balance pa. So ito, number 3 is APL, number 4 is DS, number 5 use. So yan na yung sa battery, battery type. Pwedeng lithium, pwedeng flood, pwedeng AGM or gel type. Number 6 natin is LTD. Yan, number 7 ganun din. So hindi ko na yan binago. So yung output ng ating inverter to 20 volts. So pwede mo lang yan iset to 30 to 40. And then yung hertz natin, pwede 50 hertz, 60 hertz. So 60 hertz yung nilagay natin para hindi masyadong mainit, hindi iinit yung natin gamit. So 10 PYL pylon kasi naka LiPo4 tayo.
UTI or utility charge ano. So 2 ampere lang yung pinakababa yung sinet ko kasi naka solar priority tayo sa charging. And then yung battery natin number 12 is 23, yung low voltage no, mag-alarm na yan siya. And then 27 volt yung ating ano ba yan, tawag dun, nasa manual yan eh. Basta yung 30 natin is 27 yung nilagay natin. And then 16 is also yan yung sa charging ng kung gusto mo utility yung mag-charge ng baterya or only solar. So yan nilagay ko is only solar is or also. And then 17 is be on. So in-on ko yung nito, alarm. So 18, 19 is ASP. Yung iba hindi ko na ginalaw no. So 20 L on, light on yan siya. Then 22 alarm on, E on. And then yan number 23 natin, pag overload magba-bypass lang. So para hindi masira yung inverter natin. 24 FDS. 26 yan na yung bulk charge bulk charging natin. So 29.2 yung lagay natin kasi life over natin is yung kada cell nito is yung full charge, pinaka full charge talaga is nasa 3.65 no. So i-times mo lang yan siya sa 8. So yan ang lalabas. Oops na, sorry, na-cancel na. Bilis kasi siyang exit. Itong plot natin ay 28.8. So 3.6 lang yung lagay ko. Yung plot na magpo-plot yung battery natin. Then yung ating kumbaga yung magdi-discharge, yung magka-cut off na o yung inverter natin. So 21.2 nilagay ko. So 2.65 per cell. So hindi pa drain. So 2.5 kaya pa naman. Pero yung lagay ko is 2.65. So ayan, yung ating equalization is 29.2. So ayan okay na yan, wala na akong ginalaw sa mga yan. So ayan. So ayan yung program natin. So dito naman ay ito mode. So yan yung program ko. 0.1 lang kasi hindi man siya pang purpose for for overload, for protection no. Ang ko is current lang ang nilimit ko dito, yung ampere. Makita, patay natin yung flash. So 250 yung pinaka high volt. Recovery, pinaka low volt recovery yan siya. Pinaka low volt 175, then 180 yung recovery. And then 0.2 yung rapid no, para protect agad pagka may problema. Cellphone ko pag hindi maka-plus hindi mag-focus. So ayan. So yun lang yan, wala na ibang gagalawin kasi lang man siya purpose na yung pala, yung ampere pala. I-set ko lang siya sa ayan 13. Ito yung current niya, voltage current. Ito yung kinontrol ko. Purpose ko amperahe. So 13. So ang ginawa ko is 3000 divide 230. So yun yung labas 13. So may allowance pa naman yung inverter kasi ito 3200 watts So may allowance pa siyang 200 watts. And then yung isa din ganun din. So ayan, maliit lang naman yung load ko sa bahay pag gabi na. Yan na lang. So kayang-kaya niya na yan. So tester natin. Hindi ko pa inuntong yung inverter na to. So tester muna natin kung nagbigay na ng output. So gabi na tayo tapos kasi hapon na din ko sinimulan to. So may na-repair kong dalawang TV kanina. Pagkatapos kong i-repair ay naayos naman. Oops. Paano pala? Diyan meron tayong 224. So ready na natin to kasi ito yan siya. Dito yan siya nakatap. Kasi reserve no. So wala. I-on natin. Yun. Naka-ready na yan. So ayan umilaw na yung green natin no.
Ito yung reserve, ito yung priority. Yung sa loob yung priority natin. Ayun. So ayan, pakita ko sa inyo yung sa loob. So ito na sa loob natin, so malinis na. So ayan, meron pang 3 bars, so mamaya pa yung ano. Kasi hanggang 46 to ni set ko, no. 46 volt. Ayan, like upper din to. Maliit lang siya pero kunat din yan. So ayan, may na-relay din tayo dito para in case mag-shutdown yung lahat doon. Meron din tayo isang cell ko dito or grid. Meron din grid doon, pero if case mag-bypass or i-shutdown lahat, meron pa rin load yung bahay. Meron pa rin kuryente. So ito, takpan ko na to ngayon. So ito hindi ko pa natanggal, bukas ko na yung tanggalin. So ayan, malinis na siya. Tanggal siya dito sa side natin. Ilipat na natin. So connected din yan sa cellphone natin, ano. Ayan. So 47.9 na. Mamaya pa yan maubos. Hindi matitake over na yung isa. So ayan, done na tayo mga lods, ano. So ayan, baka at least may na-share ko sa inyo idea kung paano yung pag-setup ng ng ganito. So more breakers, mas maraming safety, ano. So huwag tipirin sa breaker. So itong breaker dito hindi ko na nagamit kasi pansamantala nandiyan pa muna siya. So itetest ko muna to, itetest lang ko muna. So ayan, okay naman yung laman nito. Lalaki ng niya, MOSFET. Maliit lang siya tignan, pero yung sa loob malaki yung mga MOSFET nya. Yan ang malaki dito. Dito yung malaki sa side na to. So same pa rin sila sa same pa rin siya sa mga yung mga common na mga maraming brand, maraming kapareho to. Sako, meron pa yun yung yung POWMR, basta maraming brand magkalaman. Same lang ng laman. Yung MPP, kunat din yung MPP. So parang ganito din yung siya. So ayan, goods to goods na itong mga lods. So maliit lang yung load ko, hanggang umaga na to. Wala nang grid to. Wala na tayong gagamiting kasi dito sa amin sa cell ko. So makabawi na tayo kahit pa paano. So ayan, thanks for watching mga lods. So kung may katanungan kayo, comment lang kayo dyan sa baba, kung interest kayo sa mga ganito na setup. So ayan, ito pansamantalang pang matagalan. Kung hindi nyo masira, hindi natin palitan. Kasi sayang din kasi nabili na, So yung kasamahan nito na install ko sa nasira na. Kaso nga lang malaki kasing system yon, 48 volts na 8 kilowatts. So ito yung ginamit ko, hindi tumagal, hindi umabot ng isang buwan, patay na. So ito yung isa extra. So ito ginamit ko siya dito sa akin. Subukan ko siya sa 24 volts kung kaya niya sa 3 kilowatts So ayan. Magandang buhay sa ating lahat mga lods. So happy new year. So ayan. Thank you sa walang sawang suporta. Ayan, bye bye mga lods. At thanks for watching ulit.